Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today's video ay tuturuan ko naman kayo kung paano nga ba magluto ng paksiw na isda. Pwede din nating tawagin itong pialam. Unang ingredients ay ihanda natin ang ating asin, turmeric, sili, mas mainam kung madami ang ating sili para mas lalong maanghang. Then kailangan natin itong durug-durugin lahat. Mas mainam na ilagay natin una ang turmeric para hindi ito mamasa-masa. Pagkatapos nating mamekos-mekos at madurog-durog ay ilagay naman natin ang luya. Sa paglagay ng luya, kailangan dahan-dahan na mga ating pagkadurog dito. Kung nadurog na nating lahat, kailangan hugasan natin ang ating isda. Pagkatapos nito, ilagay na natin ang lahat ng ating mga nadurog ng mga ingredients. Then huwag po nating kalimutan na lagyan ito ng tanglad. Alam niyo po ba, konting tips, ang tanglad ay malaking tulong sa ating katawan at pati na rin sa ating kalusugan. Alam niyo po ba na ang tanglad ay nakakawala ng ating kolesterol? Hindi kaya nakakababa ito ng ating kolesterol. Pangalawa naman po ay ilagay natin ito ng sibuyas. Mainam po na 2 sibuyas ang ating ilagay para mas lalong masarap. For the go. Then pagkatapos po nating mahiwa na ang mga sibuyas ay kailangan po na nating i-mix-mix. Then pagkatapos po nito ay kailangan natin magpainit na ng apoy at ilagay na natin ang ating paksiw. At huwag po nating kalimutan ang ating sekreto na lagyan natin ng namnam upang mas lalong luminamnam. For the go. At huwag din po nating kalimutan lagyan natin ng pepper. Mas mainam po na turuan natin ang ating mga anak habang sila ay bata pa lamang. Dahil habang bata pa sila ay malakas pa ang kanilang memorya. Hanggang sa matuto sila kung paano nga ba ang tamang pagluto. Lahat ng mga basic skills ay madali na lamang nilang matutunan. Ito din ay nagpapapatid na mahal mo ang iyong anak dahil hinahanda mo siya para sa kinabukasan. Umahal po natin ang ating mga anak at huwag nating ipagkait ang mga basic na pagluto na kagaya na lamang ng ganito. Kung matutunan po nila ito habang sila ay bata pa lamang, kahit iwan po natin sila, ay marunong na po silang tumayo sa kanilang paa. At marunong na rin po silang mamuhay ng masagana, tulad na lamang po ng paglalagay natin ng okra. Huwag din po natin kalimutan na lagyan natin ng tubig. Isang batsong tubig lamang po ang ating kailangan. Dahil alam nyo po ba na ang okra ay malaking tulong din sa ating kalusugan. Alam nyo po ba ay may epekto ang okra sa ating katawan na kung saan ito ay nagpapanormalize ng ating sugar o di kaya ng ating blood sugar na kung saan nakakatulong sa ating kidney. Paki-comment po down below kung kumakain din po ba kayo ng okra. Ilagyan po natin para maging masustansya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naway may natutunan kayo ngayong umaga at sana po ay kalimutang mag-like, follow, share at maaari din po kayong mag-comment kung ano ba ang gusto nyong lutuin natin sa next video po natin. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next one. Bye!